Okay, so second version ng video, if in case yung gamit mo is in text field lang, tapos full name. So, let's say, tulad nito, gawa tayo ng, muna, variable. So, pwede ka gumawa ng variable na tulad na ganito. Pero, hindi siya advisable. Pero, like, sige, ito yung setup mo. So, for example, eto dito, let's see, meron tayong, let's say, mga user 1. So, for example, team 1. Mag-set tayo ng team 1. Ang gawin mo na lang ganito. Separate mo sila by name. So, for example, eto dito, let's say, pangalan, full name, Cha, yan. Tapos, let's say, 1, Ana. Kunwari, yan yung full name nila, ha. Ikaw na bahala mag-imagine. Tapos, ayan. So, kunwari, ito yung team 1. So, meron kang variable. Pwede mo rin to i-store as a formula. Team 2 natin is parang ganito. Lagay mo lang yung mga pangalan nila. E, D, Fred, Greg, Harry. So, kunwari, ganyan, meron tayong team 1, team 2. So, ang gagawin mo lang is as long as na-make sure mo na yung variable na yun, pag pinindot natin to, ma-set natin yung variable, pupunta ka dito sa variables, makita mo may mga information na nakalagay. Kita mo yung data dito. So, ang gagawin natin would be to makita mo yung data dito. So, ang gagawin mo, dito. So, for example, ito is pre-filled. Kunwari, ito lang. Lagay natin Fred. So, sa condition mo dito, para mas simple siya, ganito lang siya. If, tapos yung text na text 1 input .txt in, for example, team 2 or team 1. Depende yan sa variable na ginamit mo. Then, 1 ang sagot. If, kopyahin mo ulit, then, lagay mo team 2. Tapos, dagdag pala ng comma. So, 2. Else, no team. Kunwari, ganyan. So, parang ganyan. So, pag pinlay natin, kay John, wala kasi si John yung sa listahan. So, nga pala. Kasi naka-number kasi to eh. Kasi nalilito yung input kung ano yung type niya. So, gawin lang natin kasi eto, nalito siya. I-ganyan mo lang. If in case, ganito yung format niya. Text, para lang ma-convert yung number to text format. Ayan siya. Then, Ana. Sino pa nga ba yun? Ready? Ayan. So, yan yung second option.